Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na mahihiya akong tumingin sa sarili kong anak. Ako si Thea, isang ina, isang balo, isang babaeng buong buhay na nagsakripisyo nang hindi nagtatanong kung para saan. Pero sa likod ng bawat kaya ko pa, may isang bahagi ng pagkatao ko na dahan-dahang namamatay sa lamig. At nung dumating ang pagkakataong maramdaman kong buhay uli ako, hindi ako naghahanap ng gulo. Naghahanap lang ako ng taong makakakita sa akin. Kung ikaw ang nasa lugar ko, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang parehong bagay? Nagsimula ang lahat sa lamig. Malamig sa Baguio. Akala ng marami, nakaka-relax yung ganong panahon. Yung tipong masarap magkape habang nakatingin sa hamog. Pero para sa akin, ang lamig ng Baguio ay amoy pagod. Amoy ng basang semento at pine trees na humahalo sa amoy ng harina sa kamay ko. Sabi nila, ang mga balo raw na katulad ko, dapat ay parang santo na. Nakatuon lang ang buhay sa anak, sa simbahan, sa pag-aalaga ng alaala ng asawang pumanaw. At ginawa ko naman yon. Sa loob ng 7 taon, mula nung mawala si Lito, nakalimutan ko na babae rin pala ako. Nakalimutan ko na may pangalan pa ako bukod sa nanay o Thea. Tandang-tanda ko pa ang gabing yon. 2:00 na ng madaling araw. Ang tanging ilaw sa maliit naming bahay ay yung asul na liwanag mula sa screen ng laptop ko. Nag-render ako ng architectural perspective para sa isang kliyente sa Manila. Freelance, dagdag kita. Kasi yung kinikita ko sa pagtitinda ng ube jam at pandesal sa umaga, kulang na kulang para sa tuition ni Inigo, si Inigo. Ang kaisa-isa kong anak. Mahal ko siya, higit pa sa buhay ko. Pero minsan, kapag tinitingnan ko siya habang natutulog, nararamdaman ko yung bigat. Yung pressure na kailangang laging sapat ako. Na kailangang laging okay si nanay. Nay, kailangan ko ng bagong sapatos para sa PE. Sira na yung luma ko. Sabi niya sa akin nung hapong yon habang kumakain kami. Hindi siya tumitingin sa akin. Nakatitig lang siya sa cellphone po niya. Nag-i-scroll habang sumusubo. Hindi niya napansin na yung kamay ko nanginginig na sa pagod. Hindi niya napansin yung maliit kong pitaka na may sirang zipper kung saan binubudget ko bawat barya. Sige nak, gagawan natin ng paraan, sagot ko. Yun naman ang laging sagot ko di ba? Gagawan ng paraan. Kahit hindi ko na alam kung paano. Doon ako nagsimulang makaramdam ng bitak. Isang maliit na lamat sa loob ng dibdib ko. Parang kahit anong ibigay ko, kulang pa rin. At sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Baguio, doon mo talaga mararamdaman ang tunay na kalungkutan. Yung kalungkutan kahit balutin mo ang sarili mo ng 3 kumot, nanunuot pa rin sa buto mo. Ewan ko ba? Siguro doon nagsimula ang lahat. Sa pagod na hindi nasasabi at sa sakripisyong hindi nakikita. Kaya nung tumunog ang notification sa email ko mula sa isang Severo Alarcon, hindi ko alam na iyon na pala ang simula ng pagguho ng lahat ng pinaghirapan kong itayo. Kilala ko si Severo. Barkada siya ni Lito nung kabataan nila. Isang arkitekto, matagumpay, laging maayos manumit. Pero higit sa lahat, siya yung taong laging may mabait na salita nung burol ng asawa ko. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Pero sa email niya, hindi trabaho ang unang bungad. Kumusta ka na, Thea? Balita ko, ikaw na ang gumagawa ng mga rendering sa opisina ni Architect Santos. Gusto sana kitang kunin para sa isang project dito sa Baguio. Simple lang, di ba? Isang simpleng kumusta.
Pero nung mabasa ko ang pangalan ko, yung Thea, parang biglang may kung anong uminit sa loob ko. Hindi nanay, hindi Mrs. Ilustre. Thea. Ngayon, kapag binabalikan ko yung sadaling yon, natatawa ako na naiiyak. Tanga ko rin talaga. Akala ko nung una, pagkakataon lang yon para madagdagan ang pambili ng sapatos ni Inigo. Akala ko, trabaho lang. Hindi ko alam na si Severo pala ang magiging mitya. Nasa likod ng mga blueprint at drawing na pag-uusapan namin, may isang bahanang emosyon na matagal ko nang kinulong at handa na itong umapaw. Huminga ako ng malalim, uminom ng kape na kasing lamig na ng panahon at nagsimulang mag-type ng reply. Sige Severo, kailan tayo magkikita? Sana pala, hinayaan ko na lang na hindi masagot ang email na yon. Sana pala, pinili ko na lang na manatiling nilalamig. Pero sa puntong yon ng buhay ko, gutom na gutom ako. Hindi sa pagkain, kundi sa pakiramdam na may nakakaalam na pagod na ako. At si Severo, siya lang ang unang nagtanong kung kumusta na ako. Mali pala ang akala ko na ang panganib ay nasa labas ng bahay. Ang tunay na panganib ay nasa loob ng isang taong matagal nang nagkimkim ng sarili niyang pangangailangan. Natapos ang gabi na may kaunting ngiti sa mga labi ko habang tinitingnan ang picture ni Lito sa altar. Sabi ko sa sarili ko, para sa anak natin to Lito. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan ko para lang hindi ako makaramdam ng takot. Kasi sa totoo lang, kahit nung oras na yon, alam ko na. Alam ng puso ko na may mali. Pero mas pinili kong huwag pansinin. Dahil sa Baguio, kapag sobrang lamig, kahit anong apoy, kahit na apoy na makakasunog sa iyo, ay lalakaran mo para lang makaramdam ng init. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa Wright Park. Isang lumang bahay na ginawang kafe. Yung tipong maingay ang sahig na kahoy sa bawat hakbang at palaging amoy bagong giling na kape at lumang libro. Noon ko lang uli ginawa yon. Yung tumingin sa salamin ng matagal bago umalis ng bahay. Nagsuot ako ng cardigan na kulay mustard, yung paborito ko noon. Pero ngayon ay medyo maluwag na sa akin dahil pumayat ako sa kaka-overtime. Sinubukan kong maglagay ng kaunting lipstick pero binura ko rin agad. Nakakahiya. Para kanino ba? Para sa trabaho lang naman to. 'Di ba? Pero nung makita ko si Severo na nakaupo sa sulok, bigla akong nakaramdam ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya nagbago. Meron pa rin siyang ganong klaseng aura. Kalmado, formal, pero may kung anong init. 3 bagay ang agad kong napansin sa kanya nung tumayo siya para batiin ako. Una, yung buhok niya sa gilid, may manipis na linya ng puti, pero lalong nagpamukhang kagalang-galang sa kanya. Pangalawa, yung suot niyang relo na may kupas na leather strap. Halatang luma na, pero halatang mahal. Parang isang bagay na pinag-ingatan sa loob ng maraming taon. At pangatlo, nung inilahad niya ang kamay niya, nakita ko ang mantsa ng asul na tinta sa dulo ng kanyang hintuturo. Arkitekto nga talaga. Yung tinta na yon, ewan ko ba, parang mas naging totoo siya sa paningin ko. Thea, salamat at nakarating ka, sabi niya. Ang boses niya parang baritono na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ko. Siyempre naman Severo, malaking tulong to para sa pag-aaral ni Inigo, sagot ko. Agad kong binanggit ang anak ko. Parang shield, parang paalala sa sarili ko kung bakit ako nandoon. Naglabas siya ng mga blueprint.
Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa disenyo ng isang bakasyunan sa may Itugon. Mahusay siya. Alam niya kung paano ipaliwanag ang bawat anggulo, bawat poste, bawat bintana. Habang nagsasalita siya, nakatitig lang ako sa mga plano. Pero paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi sa blueprint, kundi sa mukha ko. Nakikinig ka ba, Thea? Tanong niya, may kasamang maliit na ngiti. Ah, oo. Yung attic. Maganda yung pasok ng liwanag. Nauutal kong sagot. Tumigil siya sa pagsasalita. Ibinaba niya ang hawak niyang ballpen. Ang tahimik bigla sa loob ng kafe. Tanging ang tunog lang ng ulan sa labas ang naririnig. Thea, kamusta ka na talaga? Tanong niya uli. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito yung kamusta na formal. Mas malalim. Mas mapilit yung lamat sa dibdib ko na naramdaman ko nung nakaraang gabi, biglang lumaki. Gusto kong sabihin na okay lang ako. Gusto kong sabihin na masaya ako sa pagtitinda ng ube jam at sa pag-render hanggang madaling araw. Pero bago ko pa mabuo ang kasinungalingan, nagsalita na naman siya. Ang lalalim na ng mga mata mo. Hindi ka na ba natutulog? Sa puntong yon, parang may kung anong pader na gumuho sa loob ko. Walang nagtatanong sa akin yan sa bahay. Si Inigo, ang laging tanong ay kung nasaan ang allowance niya. Ang biyenan ko, ang laging tanong ay kung bakit hindi pa ako nakakapaglinis ng altar. Pero si Severo, nakita niya. Nakita niya yung pagod na pilit kong itinatago sa ilalim ng concealer. Maraming trabaho, Severo. Alam mo naman, mag-isa lang ako. Sabi ko, pilit na pinapatatag ang boses ko. Hindi mo kailangang laging mag-isa, Thea. Sabi niya ng mahina. Inabot niya ang tasa ng kape niya. Pero bago niya ito inumin, sandaling dumapo ang tingin niya sa kamay ko na nakapatong sa mesa. 1 segundo lang. Pero yung segundo na yon, parang kuryenteng gumuhit sa balat ko. Hindi niya ako hinawakan, pero naramdaman ko ang init ng presensya niya. Doon ko napagtanto. Sa loob ng 7 taon, ito ang unang pagkakataon na may isang lalaking tumingin sa akin hindi bilang isang nanay o isang balo. Tiningnan niya ako bilang isang babae. Isang babaeng pagod, oo. Pero isang babaeng may halaga pa, bukod sa pagiging alipin ng responsibilidad. Nung matapos ang meeting namin, madilim na sa labas. Nag-offer siyang ihatid ako, pero tumanggi ako. Takot ako. Takot ako na kapag sumakay ako sa sasakyan niya, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko na magkwento ng lahat ng sakit. Mag-iingat ka, Thea, sabi niya bago kami maghiwalay sa tapat ng cafe. I'll text you the details for the next phase. Pag-uwi ko ng bahay, nadatnan ko si Inigo sa sala. Nakataas ang paa sa mesa habang nanonood ng TV. Ang daming hugasin sa lababo. Ang daming kailangang ayusin. Pero nung gabing yon, imbes na maglinis agad, pumasok ako sa banyo at tiningnan ko uli ang sarili ko sa salamin. Hinawakan ko ang pisngi ko. Mainit pa rin. Para akong teenager na kinilig at kasabay nun ay ang matinding hiya. Thea, anong ginagawa mo? Bulong ko sa sarili ko. May asawa yung tao. At ikaw ay isang ilustre. May pangalan kang kailangang ingatan. Pero habang iniisip ko ang babala ng konsensya ko, biglang tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng lababo. Isang text mula sa numerong hindi ko pa nakasave pero alam ko kung kanino. Nakauwi ka na ba? Sana nakapahinga ka na. You did a great job today, Thea. Hindi lang sa drawing, kundi sa pagiging matatag. Good night. Napatitig ako sa screen. Napakagatlabi. Alam ko,
Sa bawat letra ng text na yon, dahan-dahan akong humahakbang palayo sa pampang ng kaligtasan. At ang nakakatakot, hindi ko gustong bumalik. Sa kabilang kwarto, narinig ko ang boses ng biyenan ko na si Doña Escolastica. Thea, bakit ang dilim pa sa kusina? Anong oras na? Mabilis kong itinago ang cellphone sa bulsa ko. Bumalik ang maskara. Bumalik ang Nanay Thea. Pero sa ilalim ng mustard cardigan ko, nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Isang sikretong nagsisimula ng huminga. Hindi ko alam na nung oras na yon, nakasilip pala si Inigo mula sa pinto ng kwarto niya. At ang tingin niya, hindi ko maintindihan kung nagtataka o nagdududa. Nay, sino yung nag-text? Tanong niya nang bigla, dahilan para muntik ko nang mabitawan ang basong hawak ko. Pasale! Ang pagsisinungaling, para yang pagluluto ng ube jam. Sa una, akala mo madali. Hahaluin mo lang. Babantayan ng apoy. Pero habang tumatagal, bumibigat ang halo. Lumalapot. Humahapdi sa braso. At kapag sandaling huminto ka, masusunog ang ilalim. Masisira ang lahat. Nung gabing tinanong ako ni Inigo kung sino yung nag-text, doon ko unang naramdaman yung hapdi. Si Architect Santos yon, nak. Mabilis kong sagot. Hindi ako tumingin sa kanya. Kunwari ay abala ako sa pagpupunas ng mesa, kahit malinis na naman ito. Tungkol sa rendering na tinatapos ko. May mga correction lang. Narinig ko ang yabag ni Inigo papalapit sa lababo. Kumuha siya ng tubig. Nararamdaman ko ang tingin niya sa batok ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may nanunuot na karayom sa balat mo? Ganon. Gabi na, ah? Ngayon lang nag-text? Tanong niya uli. Ang boses niya, walang emosyon, pero parang may pahiwatig. Alam mo naman ang mga taga-Manila, walang tulog ang mga yon. Pilit kong tawa. Ang plastik ng tunog. Kahit ako, nandidiri sa boses ko. Akala ko kung sino na. Uminom siya, pagkatapos ay binitawan ang baso sa lababo. Ting. Ang talim ng tunog ng salamin sa katahimikan ng kusina. Sige, Nay. Tulog na ako. Maaga pa ako bukas. May field trip kami sa La Trinidad. Huminga ako ng malalim nung pumasok na siya sa kwarto niya. Pero hindi pa ako tapos. Sa dulo ng pasilyo, bumukas ang pinto ng kwarto ng biyenan ko. Lumabas si Doña Escolastica na may hawak na rosaryo. Nakabelo pa siya ng itim, kahit matutulog na. Parang lagi siyang nagluluksa. Parang gusto niyang ipaalala sa akin na bawal akong makalimot. Thea, bakit gising ka pa? Tanong niya. Ang boses niya ay parang tuyong dahon na nayapakan. Narinig kong may kausap ka kanina. Wala po, Mama. Si Inigo lang po. Sagot ko habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina. Lumapit siya sa akin. Amoy mentol at amoy lumang aparador siya. Tumingin siya sa mukha ko, matagal. Parang may hinahanap na ebidensya ng kasalanan. Namumula ang mga pisngi mo at ang mga mata mo. Kakaiba ang kislap, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay kong magaspang, na may bakas ng harina at kalyo. Huwag mong kakalimutan, Thea. 7 taon na bukas ang anibersaryo ng pag-alis ni Lito. Maghahanda tayo ng kaunting salo-salo. Huwag kang magpapagabi sa trabaho. Opo, Mama. Alam ko po. Bulong ko. Nung pumasok na siya sa kwarto niya, naiwan akong mag-isa sa kusina. Pinatay ko ang ilaw. Sa dilim, ang tanging natitirang liwanag ay ang buwan na sumisilip sa bintana at ang maliit na blink ng cellphone ko
sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ang phone. Tiningnan ko uli ang text ni Severo. You did a great job today, Thea. Bakit ba ang sarap basahin? Bakit parang mas mahalaga pa ang 10 salita na yon kaysa sa lahat ng sakripisyong ginawa ko sa loob ng 7 taon? Pumasok ako sa maliit kong workspace, isang sulok sa gilid ng bodega na nilagyan ko ng lumang mesa at upuan. Doon ko ginagawa ang mga rendering ko. Sa dingding, may nakapaskil na mga drawing ni Inigo nung bata pa siya. At isang litrato namin ni Lito nung kinasal kami. Tiningnan ko ang picture ni Lito. Gwapo siya, nakangiti, suot ang barong na hiniram lang namin noon. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Pero habang nakatingin ako sa kanya, ang nararamdaman ko lang ay lamig. Isang malaking espasyo na walang laman. 7 taon na akong nakikipag-usap sa isang litrato na hindi sumasagot. 7 taon na akong nagluluto para sa 2 taong hindi naman nagtatanong kung busog pa ako. Sabi ko sa sarili ko, Thea, gutom ka lang sa pansin. Lilipas din to. Pero nung binuksan ko ang laptop ko para ituloy ang trabaho, hindi ang blueprint ni Severo ang una kong tiningnan. Binuksan ko ang Facebook at hinanap ang pangalan niya. Alam kong mali. Alam kong masama. Pero parang may sariling utak ang mga daliri ko. Severo Alarcon. Lumabas ang profile niya. Isang picture niya sa harap ng isang modernong bahay. At sa cover photo, nandoon ang isang babae. Si Caridad. Maganda, pino ang kilos. Halatang galing sa mayamang pamilya. Nakatayo sila sa isang garden. Magkadikit. Pero kung titingnan mong mabuti, may distansya. May lungkot sa mga mata ni Severo na hindi kayang itago ng mamahaling suit. Teka, bakit ko ba ito ginagawa? Bulong ko. Isinara ko ang laptop. Tumayo ako para uminom ng tubig. Pero bago pa ako makahakbang, napansin ko ang isang bagay sa sahig. Sa ilalim ng bookshelf, may isang maliit na bagay na kumikislap. Yumuko ako para kunin. Isang maliit na itim na device. Parang charger, pero walang wire. May maliit na butas sa gitna na parang mata. Kumunot ang noo ko. Saan galing to? Kay Inigo ba to? Biglang bumukas ang pinto ng workspace ko. Nandoon si Inigo, hingal na hingal. Parang tumakbo galing sa kwarto niya. Nay, nakita mo ba yung USB ko? Nahulog ko yata rito kanina nung naghahanap ako ng ruler. Mabilis niyang sabi. Inagaw niya ang maliit na device mula sa kamay ko. Yan ba yon? Akala ko kung ano na. Sabi ko, medyo nagulat sa bilis ng kilos niya. Tiningnan ako ni Inigo. Sa dilim ng workspace, ang liwanag lang ng screen ng laptop ang nagbibigay ng anino sa mukha niya. Para siyang hindi ko kilala. Ang dating maamong mukha ng anak ko, parang may itinatagong talim. Bakit ka ba nangingialam ng gamit, Nay? Mahina niyang tanong. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang gagalawin ang mga gamit ko rito. Pasensya na, nak. Akala ko lang kasi basura. Sagot ko. Medyo nasaktan sa tono niya. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Dala ang maliit na itim na bagay na yon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng workspace. Tahimik. Pero sa loob-loob ko, may nagsisimulang kabog. Bakit ganun ang tingin ni Inigo? Bakit parang may mali? Hindi ko alam nung gabing yon na ang maliit na itim na bagay na yon ay hindi USB. At ang mata nito ay nakatitig na sa akin. Alam niyo ba kung ano ang pinakamapanganib na bahagi ng pangangaliwa? Hindi yung mismong gawa.
Hindi yung pisikal na ugnayan, kundi yung pag-uusap. Yung pakiramdam na may isang tao sa mundo na nakakaintindi sa bawat buntong hininga mo nang hindi mo kailangang magpaliwanag. Doong nagsimula ang lason namin ni Severo. Sa mga pag-uusap na akala ko noong una ay tungkol lang sa mga pader, bintana, at sukat ng semento. Isang linggo matapos ang pagkikita namin sa kafe, naging madalas ang tawagan namin. Noong una, 10:00 ng gabi. Tapos naging 11:00. Hanggang sa naging normal na ang makarinig ng boses niya sa madaling araw habang nagtatrabaho ako sa sulok ng workspace ko. Teya, masyadong matapang yung kulay na pinili mo para sa kwarto, sabi niya isang gabi. Ang boses niya sa kabilang linya ay parang haplos. Mababa, malamig, pero may dalang kakaibang kaba. Gusto ko lang na maramdaman ng titira doon na buhay sila, Severo. Sagot ko habang iginiguhit ang mga linya sa screen. Masyado nang malamig ang Bagyo. Kailangan ng kaunting init. Natahimik siya sa kabilang linya. Naririnig ko ang pag-andar ng lighter niya, ang pagsindi ng sigarilyo, at ang pagbuga ng usok. Parang katabi ko lang siya. Amoy ko ang bango ng tabako niya kahit milya-milya ang layo namin. Ikaw, Teya, kailan ka huling nakaramdam ng init? Natigil ang kamay ko sa pag-mouse. Ang bilis ng tibok ng puso ko, parang gustong tumakas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung sasagot ako o ibababa ang telepono. Pero sa halip na matakot, parang nagustuhan ko. Nagustuhan ko na may nagtanong. Matagal na, Severo. Sobrang tagal na. Bulong ko. Sayang, sabi niya. Sayang ang init mo kung sa rendering lang napupunta. Mali. Alam kong mali. Pero habang nakaupo ako sa madilim na sulok na yon, pakiramdam ko ay hindi ako yung 43 anyos na balong nanay. Pakiramdam ko, ako yung batang Teya na may mga pangarap pa, na may ganda pa, na karapat-dapat pang mahalin. Hindi ko alam na nung mga sandaling yon, sa kabilang kwarto, gising na gising ang anak ko. Si Inigo, hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang magbago. Akala ko, dala lang ng pagbibinata. Pero sa tuwing lalabas ako ng workspace ko, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Hindi yung tingin ng anak sa ina, kundi yung tingin ng isang taong may alam na sikreto. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan kasama si Doña Escolastica, biglang tumunog ang cellphone ko sa bulsa ng apron ko. Vibrate. 1, 2, 3. Alam kong si Severo yon. Ugali niyang mag-check sa akin tuwing 8:00, oras ng hapunan, para lang mang-asar o mangumusta. Teya, bakit hindi mo sagutin ang telepono mo? Tanong ni Mama Escolastica habang naghihiwa ng karne. Ang talim ng boses niya, kasing talim ng kutsilyong hawak niya. Baka client lang po, Mama. Mamaya na lang sa mamalang, sabi ko. Pilit na kumukuha ng kanin kahit wala akong gana. Client? O baka yung architect na laging nagpapadala ng bulaklak sa opisina mo? Singit ni Inigo. Napatigil ako. Tumingin ako kay Inigo. Nakangisi siya, pero ang mga mata niya ay malamig. Anong bulaklak ang sinasabi mo, Inigo? Wala, Nay. Napansin ko lang nung isang araw nung dumaan ako sa pinto mo. May mga rosas na nalalanta sa basurahan, sabi niya. Sabay subo ng malaki. Mahal siguro yon. Sayang naman. Itinapon mo lang. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Totoo. Nagpadala si Severo ng bulaklak. Hindi bilang manliligaw, kundi bilang thank you daw sa magandang trabaho ko. Pero tinapon ko agad dahil natakot ako.
Paano nalaman ni Inigo? Hindi naman siya pumapasok sa workspace ko. Sabi niya, ayaw niya ng amoy ng kape at papel doon. Trabaho lang yon, Inigo. Huwag kang malisyoso. Sabi ko, pero nanginginig ang boses ko. Wala naman akong sinabing masama, Nay. Masyado ka namang defensive. Sagot niya. Tapos tumingin siya sa cellphone niya. May kung anong kinutkot si Inigo sa screen ng phone niya. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng pagkadismaya at galit. Nay, di ba sabi mo, ang pinakaimportanteng bagay sa pamilya ay katapatan? Tanong niya. Oo naman, sagot ko. Sana panindigan mo yon, sabi niya. Sabay tayo at iwan sa amin ang platong may tira-tirang pagkain. Naiwan kami ni Mama Escolastica. Tiningnan ako ng biyenan ko. Ang mga mata niya ay parang dalawang itim na butas na humihigop sa lahat ng lakas ko. Teya, tawag niya sa akin. Ang mga ilustre, hindi kami sanay sa chismis. Huwag mong dudunggisan ang pangalan ng asawa mo. Umakyat ako sa kwarto ko ng gabing yon na parang may pasan na semento. Pagpasok ko sa workspace ko, agad kong hinanap yung maliit na itim na device na nakita ko nung isang araw. Wala na ito sa ilalim ng bookshelf. Hinanap ko sa likod ng mga libro, sa ilalim ng mesa, sa gilid ng CPU ng computer ko. Hanggang sa makita ko ang isang maliit na kislap sa loob ng butas ng aircon vent. Nandoon, nakatago. Isang maliit na lens na nakatutok sa upuan ko. Nanginig ang buong katawan ko. Napaupo ako sa sahig. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, pinapanood ako. Nakita niya ba yung mga oras na ngumingiti ako sa screen habang kachat si Severo? Narinig niya ba yung mga bulong ko sa telepono? Biglang tumunog uli ang cellphone ko. Text mula kay Severo. Hindi ako makatulog. Iniisip kita, Teya. Sana nandito ka. Tiningnan ko ang screen ng phone ko. Pagkatapos ay tumingin ako sa aircon vent kung nasaan ang camera. Napagtanto ko na nasa gitna ako ng isang giyera. Sa isang panig, ang init na matagal ko nang hinahanap. Sa kabilang panig, ang anak na binuwis ko ang buong buhay ko para mapalaki ng maayos. Alam ko na dapat kong itapon ang phone. Dapat kong sirain ang camera. Dapat akong humingi ng tawad. Pero alam niyo ba kung anong ginawa ko? Inayos ko ang buhok ko. Tumingin ako sa direksyon ng camera. At pagkatapos ay binuksan ko ang message ni Severo at nagsimulang mag-type. Nandito lang ako, Severo. Hindi ako aalis. Sa puntong yon, hindi na ako si Teya na biktima. Ako na si Teya na pumipili ng sarili niyang apoy. Kahit alam kong sa huli, abo na lang ang matitira sa akin. Sana nung gabing iyon, hinayaan ko na lang na lamunin ako ng dilim. Sana nung gabing iyon, pinili ko na lang na manatiling nilalamig. Pero ang tao, kapag masyadong matagal nang naglalakad sa disyerto, kahit lason na tubig ay iinumin para lang makaraos. Malakas ang ulan sa Baguio nung gabing yon. Yung tipong hindi mo na makita ang kalsada sa kapal ng fog at bugso ng hangin. Nasa opisina ako ni Severo. Kailangan naming matapos yung final rendering para sa project sa Itogon dahil kinabukasan na ang presentation. Teya, uminom ka muna nito. Namumutla ka na, sabi ni Severo habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi ng keyboard ko. Salamat, Severo. Konti na lang to. Ise-save ko lang, sagot ko. Pero bago ko pa maklik ang save, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali. Pagkatapos, katahimikan. Namatay ang ilaw. Napundi ang screen ng laptop. Ang tanging natitirang tunog ay ang ragasa ng ulan sa bubong at ang malakas na pintig ng puso ko.
Brown out, bulong ni Severo sa dilim. Naramdaman ko ang paggalaw niya. Narinig ko ang kalansing ng kanyang lighter. Sa isang saglit, nagliwanag ang maliit na apoy. Nagbigay ng anino sa matitigas na linya ng kanyang mukha. Lumapit siya sa akin. Amoy ko ang bango ng kanyang coat. Amoy ulan, amoy sandalwood, at amoy ng lalaking nakakaalam kung paano mag-alaga. Nilalamig ka, sabi niya. Hindi yon tanong. Isang obserbasyon. Hinubad niya ang kanyang coat at isinampay sa mga balikat ko. Ramdam ko ang init na galing sa katawan niya na naiwan sa tela. Imbes na lumayo, nanatili siyang nakatayo sa likuran ko. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang dumaong sa mga balikat ko. Severo, huwag! Bulong ko. Pero ang totoo, hindi ko gustong tumigil siya. Ang huwag ko ay walang saysay, parang bulong sa gitna ng bagyo. Teya, tignan mo ako, sabi niya. Humarap ako sa kanya sa gitna ng dilim. Ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa bintana. Hinawakan niya ang mukha ko. Ang mga kamay niya ay mainit, kabaligtaran ng malamig kong balat. 7 taon ka nang namumuhay para sa iba, Teya. 7 taon ka nang nagtatago sa anino ng asawa mo at ng anak mo, sabi niya. Ang boses niya ay basag na. Hindi ka lang ina, Teya. Babae ka rin na kailangang alagaan, na kailangang mahalin. Doon ako bumuon. Sa mga salitang yon, hindi sa halik, hindi sa hawak, kundi sa pagkilala na may buhay pa sa loob ko na matagal ko nang kinalimutan. Umiyak ako. Humikbi ako sa dibdib niya na parang bata. At sa gitna ng dilim ng opisinang yon, sa gitna ng brownout sa Baguio, nilampasan namin ang hangganang 7 taon kong pinangalagaan. Isang yakap na naging mahigpit, isang halik na naging gutom, at isang sandali na hindi na namin maibabalik. Fade to black. Samantala, sa loob ng aming tahimik na bahay, ang kuryente ay hindi nawala. Sa loob ng madilim na kwarto ni Inigo, ang tanging liwanag ay ang screen ng kanyang cellphone. Nakapatong ang phone sa unan niya at sa screen, makikita ang isang grainy na imahe mula sa camera sa loob ng workspace ni Teya. Walang tao sa workspace. Walang Teya na nagtatrabaho. Ang tanging nakikita ay ang bakanteng upuan at ang litrato ni Lito na parang nakatitig sa kawalan. Pero sa notification bar ng phone ni Inigo, may lumabas na bagong alert mula sa isang tracking app. Target location: Alarcon Architectural Studio. Time: 1:15 ng madaling araw. Hinawakan ni Inigo ang kanyang cellphone ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng paghanga sa kanyang ina, ay unti-unting napalitan ng isang ekspresyong hindi ko kayang ipaliwanag, isang halong pandidiri, lungkot, at isang plano na unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Sabi mo, Nay, ang katapatan ang pinakaimportante, bulong ni Inigo sa dilim. Sana naging tapat ka na lang sa akin. Hindi niya pinatay ang screen. Nanatili siyang nakatitig sa bakanteng workspace ng kanyang ina. Naghihintay sa pagbabalik ng babaeng hindi na niya kilala. Ted, nakauwi ako sa bahay bago mag-alas 4 ng madaling araw. Ang Baguio nung oras na yon ay balot na balot ng hamog. Parang ang buong mundo ay nakikipagsabwatan sa akin para itago ang ginawa ko. Pagpasok ko sa pinto, dahan-dahan ang bawat hakbang ko.
Hinubad ko ang sapatos ko sa labas pa lang para hindi lumikha ng tunog ang basa nitong talampakan sa sahig na kahoy. Pakiramdam ko, hindi ako ang may-ari ng bahay na to. Pakiramdam ko, isa akong magnanakaw na pumasok sa sariling buhay. Dumiretso ako sa banyo. Pagharap ko sa salamin, hindi ko nakilala ang sarili ko. Gulo ang buhok ko, namumula ang mga labi at ang mga mata ko. May kislap na hindi ko nakita sa loob ng 7 taon. Pero sa ilalim ng kislap na yon, nandoon ang takot. Isang matalim na takot na parang kutsilyong nakatutok sa lalamunan ko. Amoy na amoy ko pa rin siya. Ang pabango ni Severo, amoy sandalwood at mamahaling tabako, nakakapit sa hibla ng cardigan ko. Agad ko itong hinubad at ibinaon sa ilalim ng tambak ng maduming damit. Gusto kong burahin ang amoy niya. Pero kasabay nun, gusto ko ring langhapin ito hanggang sa maubos ang hininga ko. Thea, napatalon ako sa gulat. Si Inigo. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa hamba ng pinto ng kwarto niya. Madilim, pero sapat na ang liwanag ng buwan para makita ko ang mukha niya. Inigo, bakit gising ka pa? Tanong ko. Pilit kong inaayos ang boses ko, pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Uminom lang ako ng tubig, sabi niya. Ang boses niya ay walang buhay, parang robot. Ngayon ka lang nakauwi? Sabi mo 11:00 matatapos ang rendering. No, nasiraan ng sasakyan si architect. Kailangan ko pang mag-abang ng taxi sa ulan. Alam mo naman, mahirap sumakay kapag ganung kalakas ang buhos. Pagsisinungaling ko. Ang bawat salita ay parang lason sa dila ko. Tinitigan niya ako. Matagal. Parang binabasa niya ang bawat butil ng pawis sa noo ko kahit malamig. Sa Itogon ba talaga ang site niyo, Nay? O sa Session Road lang? Napatigil ako. Bakit mo tinatanong? Wala lang. Parang amoy Session Road ka kasi. Amoy kape at pabango ng lalaking mayaman, sabi niya, sabay talikod at pasok sa kwarto niya. Naiwan akong nakatayo sa dilim. Nanginginig ang mga tuhod. Alam niya. Hindi ko alam kung paano, pero alam niya. Kinabukasan sa agahan, ang atmosfera ay parang kwerdas ng gitara na sobrang higit. Isang maling galaw lang, mapuputol. Nagluto ako ng sinangag at tuyo, pero walang kumakain. Si Doña Escolastica ay tahimik na nagrorosaryo sa tapat ng kanyang kape, habang si Inigo ay nakatitig lang sa cellphone niya. Thea, tumawag ang asawa ni Severo kaninang madaling araw, biglang sabi ni Escolastica. Muntik ko nang mabitawan ang sandok. Si Caridad po? Oo, hinahanap ang asawa niya. Hindi raw umuwi kagabi. Sabi ng biyenan ko, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay mapanuri. Sabi ko, magkasama kayo sa trabaho. Tama ba ang sinabi ko? Oo po, Mama. Tinapos lang po namin yung presentation. Sagot ko. Mabuti naman, sabi ni Escolastica. Dahil si Caridad, hindi siya yung tipo ng babae na basta na lang nananahimik. Kapag may naamoy siyang mali, sinusunog niya ang buong bahay para lang mahanap ang mitsa. Biglang tumunog ang cellphone ni Inigo. Isang malakas na notification. Iniharap niya ang screen sa akin, parang aksidente lang. Pero alam kong sinadya niya. Isang post sa Facebook. Mula sa account ni Caridad Alarcon. Isang litrato ng isang mamahaling relo. Ang relong suot ni Severo nung huling pagkikita namin, na may caption na, "Sometimes, the things we value the most are the ones we lose in the dark. Finding the truth is just a matter of waiting for the light." Nay,
Tingnan mo oh, sabi ni Inigo. Ang boses niya ay puno ng panunuya. Ang ganda ng relo, di ba pa? Di ba? Parang nakita ko na to sa office ni Architect Alarcon nung dumaan ako doon nung isang araw. Hindi ako makahinga. Ang pagkakaipit ko ay hindi na lang sa loob ng bahay na ito. Nararamdaman ko na ang mga kamay ni Caridad na dahan-dahang humahawak sa leeg ko mula sa Manila. Inigo, itigil mo na yan. Kumain ka na lang, sabi ko ng mahina. Busog na ako, Nay. Busog na busog sa mga kwento mo. Sabi niya, sabay tayo. Bago siya lumabas ng kusina, lumingon siya sa akin. Nga pala, Nay, may nakalimutan ka sa workspace mo kagabi. Isang panyo. May borda na letter S. Ibinigay ko na kay Lola Escolastica. Akala ko kasi kay Papa yon. Pero naalala ko, L pala ang start ng pangalan ni Papa. 'Di ba? Para akong binuhusan ng yelo. Tumingin ako kay Doña Escolastica. Hawak na niya ang panyo. Ang panyong ginamit ni Severo para punasan ang mga luha ko nung gabing nag-brown out. Sa sandaling yon, alam ko na. Ang ulan sa labas ay huminto na. Pero ang bagyong wawasak sa pamilya Ilustre ay kasisimula pa lang. At ang pinakamatinding takot ko, hindi si Caridad, hindi ang biyenan ko, kundi ang anak ko na ngayon ay nakangiti habang pinapanood ang bawat paghinga ko sa maliit na screen ng kanyang cellphone. Tanga ko rin talaga. Ngayon, kapag binabalikan ko ang mga araw na yon, gusto kong sampalin ang sarili ko. Pero ganun yata talaga ang puso. Kapag matagal itong nauhaw, kahit alam mong may laso ng tubig, iinumin mo at hihingi ka pa ng isa pang baso. Hindi na ako nakinig sa babala ng panyo. Hindi na ako natakot sa mga tingin ni Inigo. Ang tanging mahalaga sa akin nung mga oras na yon ay ang boses ni Severo sa kabilang linya. Isang tawag lang niya. Nakakalimutan ko na isa akong ilustre. Nakakalimutan ko na may anak akong matalim tumingin at biyenang amoy simbahan. Teya, magkita tayo. Hindi sa opisina. Sa Itogon may maliit na rest house doon ang pamilya ko. Walang makakakita sa atin. Bulong ni Severo sa telepono isang hapon. Dapat tumanggi ako. Dapat sinabi ko na kailangan kong magluto ng hapunan. Pero ang lumabas sa bibig ko ay, anong oras? Gumawa ako ng kwento. Sabi ko kay Mama Escolastica, kailangan kong pumunta sa Benguet State University para sa isang seminar tungkol sa architecture software. Naniwala ba siya? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, nung umalis ako ng bahay, suot ko ang isang kulay pulang scarf na itinago ko sa ilalim ng cabinet ko sa loob ng maraming taon. Ang Itogon ay malayo sa ingay ng bagyo. Habang paakyat ang taxi, dahan-dahang nawawala ang mga bahay, napapalitan ng mga bundok na balot ng ulap at amoy ng basang lupa. Nadatnan ko si Severo sa tapat ng isang lumang cabin. 3 bagay ang hindi ko makakalimutan sa sandaling yon. Una, yung mabigat na susi na gawa sa tanso na hawak niya, luma, malamig, at may kalansing na parang hatol ng bitayan. Pangalawa, yung tunog ng tuyong dahon ng pine tree sa ilalim ng sapatos ko habang naglalakad ako papalapit sa kanya. At pangatlo, yung usok na lumalabas sa bibig niya dahil sa lamig. Parang bawat salitang sasabihin niya ay may kasamang apoy. Dumating ka, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init niya. Sobrang init kumpara sa ginaw ng paligid. Pumasok kami sa loob. Maliit lang ang rest house. May fireplace, may lumang sofa, at may amoy ng kahoy na pine at alikabok. Doon, sa gitna ng katahimikan ng bundok,
Naramdaman ko ang kalayaang matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko. Teya, hindi ko na kayang magpanggap, sabi niya habang nakatingin sa bintana. Si Caridad, alam na niya, pero wala akong pakialam. Mas natatakot akong mawala ka kaysa mawala ang lahat ng ari-arian ko. Severo, paano ang pamilya natin? Paano si Inigo? Tanong ko, kahit alam ko ang sagot. Gagawa tayo ng sariling mundo, Teya. May mga property ako sa Manila, sa Batangas. Pwede tayong umalis. Pwede nating iwan ang Baguio. Sagot niya. Hinawakan niya ang baywang ko, dahan-dahan. Parang natatakot na baka mabasag ako. At sa sandaling yon, naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na naming tumakas sa multo ni Lito. Naniwala ako na ang pag-ibig ay sapat na para burahin ang lahat ng kasalanan. Fade to black. Habang nasa loob kami ng rest house, kinuha ko ang cellphone ko para tignan kung may text si Inigo. Wala. Pero may napansin akong kakaiba. Ang battery ng phone ko, mabilis maubos. At laging mainit ang likod nito. Parang may app na tumatakbo sa background. Hindi ko pinansin. Inisip ko na baka luma na lang talaga ang unit ko. Pero sa loob ng bahay namin sa Baguio, si Inigo ay hindi nag-aaral. Hindi rin siya nanonood ng TV. Nakaupo siya sa harap ng kanyang computer, nakasuot ng headphones. Sa screen niya may isang dashboard, SpyTrack Pro. Nakikita niya ang bawat coordinate ng GPS ko. Nakikita niya ang pulang tuldok na gumagalaw patungong Itogon. At ang pinakamatindi, naririnig niya kami, yung maliit na itim na bagay na nakita ko noon sa workspace ko. Hindi lang yon camera. Isa rin itong microphone na nakasync sa phone ko nung aksidente kong pinahawak sa kanya. Lahat ng bulong namin ni Severo sa loob ng rest house. Ang mga plano naming pagtakas, ang mga halik, ang mga pangakong walang katotohanan. Lahat yon ay naririnig ni Inigo sa high definition. Tumayo si Inigo. Kinuha niya ang kanyang jacket. Ang mukha niya ay walang luha. Ang meron lang ay isang matigas na determinasyon. Pumasok siya sa kwarto ni Doña Escolastica. Lola, tawag niya. Bakit, Inigo? Nasaan ang nanay mo? Bakit wala pa siya? Tanong ng matanda habang nag-aayos ng altar. Wala siyang seminar, Lola, sabi ni Inigo. Inilapag niya ang cellphone pala niya sa ibabaw ng altar, sa tapat mismo ng litrato ng kanyang namayapang ama. Gusto niyo bang marinig kung nasaan siya? Gusto niyo bang malaman kung anong ginagawa ng tapat na asawa ni Papa? Pinindot ni Inigo ang play. Ang boses kong puno ng pagnanasa at ligaya, ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwartong amoy insenso at mentol. Severo, mahal kita. Ngayon ko lang naramdaman na buhay uli ako. Nakita ni Inigo ang panginginig ng mga kamay ng kanyang lola. Nakita niya ang pagbagsak ng hawak nitong rosaryo. Pero imbes na maawa, nakaramdam si Inigo ng isang uri ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na siya lang ang may hawak. Pupunta tayo doon, Lola, sabi ni Inigo. Ngayon din, isasama natin si Tita Caridad. Tinawagan ko na siya. On the way na siya mula sa Manila. Mainit pa ang balat ko nung bumaba ako ng taxi sa tapat ng bahay namin. Alam niyo yung pakiramdam na para kang lumulutang? Yung tipong kahit anong lamig ng simoy ng hangin sa Baguio, hindi mo nararamdaman kasi may daladala kang sariling apoy sa loob ng dibdib mo. Hinawakan ko yung pulang scarf sa leeg ko. Amoy Severo pa rin. Isang amoy na lason, nakakaadik, nakakalasing, at dahan-dahang pumapatay sa kung anong natitirang bait sa isip ko. Tanga.
Sobrang tanga. Habang umaakyat ako sa hagdan, ang iniisip ko lang ay yung mga pangako ni Severo. Aalis tayo, Thea. Malayo sa lahat ng to. Sa isip ko, nag-iimpake na ako. Sa isip ko, iniwan ko na ang lahat. Hindi ko naisip na ang nakaraan, lalo na ang mga taong nasaktan mo, ay hindi basta-basta nagpapaubaya. Pagpasok ko sa pinto, 3 bagay ang agad na nagpabagsak sa akin. Pabalik sa realidad. Una, ang amoy ng dinuguan na niluluto sa kusina. Malansa, malapot, amoy bakal, amoy dugo. Pangalawa, ang mantsa ng natuyong luha sa pisngi ni Mama Escolastica habang nakaupo siya sa tapat ng altar. At pangatlo, ang kakaibang ngiti ni Inigo habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa harap ng litrato ng tatay niya. Nandito na pala ang seminarista, bungad ni Inigo. Hindi siya tumingin sa akin. Abala siya sa pagputol ng mga tangkay ng rosas. Crack! Crack! Ang tunog ng gunting ay parang tunog ng mga butong nababali. Pasensya na, gabi na ako nakauwi. Mahaba ang naging usapan, sabi ko. Inilapag ko ang bag ko sa sofa. Gusto kong tumakbo sa banyo para hugasan ang lahat ng bakas ng itogon. Pero hindi ako makagalaw. Ayos lang, Nay. Sanay naman kaming naghihintay sa'yo, sabi ni Inigo. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, wala na yung galit na nakita ko nung nakaraang araw. Ang nandoon ngayon ay isang uri ng pagkasabik. Nga pala, bukas na ang 7 taon ni Papa. Handa na ang lahat. May mga bisita tayong darating. Bisita? Sino? Tanong ko. Ang kaba sa dibdib ko ay nagsisimula na namang magwala. Mga kaibigan ni Papa. At syempre, ang mga taong tumulong sa atin nitong mga nakaraang buwan. Sagot niya. Dapat maganda ka bukas, Nay, para makita nila kung gaano ka katatag sa gitna ng lahat ng hirap. Hindi sumasagot si Mama Escolastica. Nakatitig lang siya sa imahe ng Birheng Maria. Ang mga daliri niya ay mabilis na gumagalaw sa mga butil ng rosaryo. Pero napansin ko ang balikat niya. Nanginginig ito. Nay, bakit ang putla mo? Tanong ni Inigo. Lumapit siya sa akin. Inayos niya ang pagkakatali ng pulang scarf sa leeg ko. Ang mga daliri niya ay malamig na parang yelo habang dumidikit sa balat ko. Huwag kang kabahan. Bukas matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Magiging malaya ka na sa mga sikreto mo. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong sumigaw. Parang gusto kong bawiin ang lahat ng sinabi ko kay Severo. Pero huli na. Ang lason ay nasa loob na ng sistema ko. Umakyat ako sa workspace ko. Isinara ko ang pinto at humilig ako doon, humihingal. Kinuha ko ang cellphone ko para i-text si Severo. Huwag kang pumunta bukas. May mali. Pakiramdam ko, may alam sila. Pero bago ko pa masend, may natanggap akong text. Hindi galing kay Severo. Galing sa isang unknown number. Isang maikling audio clip. Pinindot ko ang play. Severo, mahal kita. Ngayon ko lang naramdaman na buhay uli ako. Boses ko. Ang boses ko sa itogon kaninang hapon lang. Nabitiwan ko ang cellphone ko. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig. Parang ang buhay ko na unti-unti nang nadudurog. Sa ilalim ng pinto, nakita ko ang anino ni Inigo. Nakatayo siya doon. Hindi gumagalaw. Naghihintay lang sa susunod kong hininga. Good night, Nay. Marahang sabi niya mula sa labas. Matulog ka ng mahimbing. Dahil bukas, hinding-hindi mo na malilimutan ang araw na to. Naiwan akong nakaluhod sa gitna ng madilim kong workspace.
Tumingin ako sa aircon vent. Wala na yung camera. Wala na yung device. Dahil hindi na nila kailangang manood sa malayo. Bukas, ang palabas ay gagawin na sa harap ng lahat. At ang pinakamasakit, kahit nanginginig ako sa takot, ang hinahanap ko pa rin ay ang init ni Severo. Isang lason na hanggang sa huling sandali, ayaw kong iluwa. Sana nung umagang yon, bumuhos na lang ang pinakamalakas na ulan sa kasaysayan ng Baguio. Sana nagkaroon ng landslide na humarang sa lahat ng kalsada patungo sa amin. Pero hindi. Ang langit nung araw na yon ay napakalinaw, napakaganda. Isang malupit na biro para sa isang bahay na malapit ng gumuho. 7 taon na nung mawala si Lito. At sa loob ng 7 taon, ang araw na ito ang pinakasagrado sa pamilya Ilustre. Pero nung umagang yon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa harap ng kanyang litrato, ang tanging nararamdaman ko ay ang panginginig ng mga daliri ko. 3 bagay ang hindi ko makakalimutan sa hapagkainan namin nung umagang yon. Una, ang puting kandila na may itim na uling sa dulo, patuloy itong lumuluha ng wax. Parang nagbabala na malapit na itong maubos. Pangalawa, ang kalansing ng mga kubyertos na pilak na inilalabas ni Mama Escolastica mula sa velvet box. Matalim, malamig, at tunog bitayan sa bawat pagtama sa porselana. At pangatlo, ang amoy ng sampagwitang malapit ng malanta na nakasabit sa frame ni Lito. Isang amoy na dati ay nagpapakalma sa akin. Pero ngayon ay amoy kamatayan na. Nay, ayusin mo yung kwelyo mo. Darating na sila, sabi ni Inigo habang pababa ng hagdan. Suot niya ang paboritong polo ng tatay niya. Mukha siyang si Lito, pero ang mga mata niya ay hindi akin. Sino ba talaga ang mga darating, Inigo? Sabi mo ay kaunti lang tayo. Tanong ko. Pilit na pinapatatag ang boses ko habang naglalagay ng platito sa mesa. Special guest, Nay. Yung mga taong dapat nandito para sa katotohanan. Sagot niya, sabay kindat sa akin. Isang kindat na nagpataas ng lahat ng balahibo ko sa katawan. 10:00 ng umaga nung dumatig ang unang sasakyan. Inaasahan ko na si Severo yon. Sabi niya sa text kagabi, darating siya para magbigay pugay bilang kaibigan ni Lito. Tanga rin siya, di ba? Akala niya ay kontrolado namin ang sitwasyon. Akala niya ay sapat na ang mga lihim na usapan namin sa Itugon para protektahan kami. Pagbaba ni Severo sa sasakyan, mukha siyang kagalang-galang. Suot niya ang kanyang itim na coat. May dalang basket ng prutas. Pero nung magtama ang mga mata namin, nakita ko ang takot sa kanya. Isang mabilis na sulyap na nagsasabing, "Okay lang ba ang lahat?" Hindi ako nakasagot dahil biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mama Escolastica. Lumabas ang matanda. Suot ang kanyang pinakamahal na belo. Tiningnan niya si Severo. Isang tingin na parang hinihiwa ang kaluluwa ng lalaking mahal ko. Architect Alarcon, salamat at nakarating ka, sabi ni Escolastica. Ang boses niya ay walang emosyon, parang bato. Eksakto ang dating mo, dahil may isa pang bisita na kanina pa namin hinihintay. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ng biyenan ko, isang puting SUV ang huminto sa tapat ng gate. Isang sasakyang hindi pamilyar sa akin, pero alam kong hindi basta-basta. Bumaba ang isang babae, si Caridad Alarcon. Nakaterno siyang asul. Maayos ang bawat hibla ng buhok at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng Baguio. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sementadong daan ay parang martilyo na
na nagpapako sa akin sa kinatatayuan ko. Tumingin ako kay Severo. Namutla siya. Halos mabitawan niya ang basket na hawak niya. Ang lalaking matapang sa itogon, ang lalaking nangako sa akin ng bagong mundo, ay mukhang isang batang nahuli sa pagkakasala. Severo, akala ko ba ay meeting ang pinunta mo rito sa Baguio? Bungad ni Caridad habang naglalakad papalapit sa amin. Ang boses niya ay pino, matamis, pero may lason. Lumingon si Caridad sa akin. Tumingin siya mula ulo hanggang paa. At ikaw siguro ang sikat na rendering artist na kinukwento ng asawa ko. Thea, right? Oo po. Good morning po. Halos pabulong kong sagot. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Gusto kong maglaho na lang. Pasok kayo. Nakahanda na ang pagkain. Singit ni Inigo. Lumapit siya kay Caridad at hinalikan ang kamay nito. Tita Caridad, salamat po sa pagpunta. Sabi ko naman sa inyo, napaka-importante ng araw na to para sa amin. Nagkatinginan kami ni Severo. Doon ko naramdaman ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi lang pala si Inigo ang nanonood. Hindi lang pala si Inigo ang nakakaalam. Ang anak ko, ang sarili kong laman at dugo, ay nakipagsabwatan sa asawa ng kalikot ko para hiyain ako sa sarili naming bahay. Pumasok kami sa loob. Ang sala na dati ay puno ng alaala ni Lito, ngayon ay naging arena ng isang tahimik na giyera. Umupo kami sa hapagkainan. Si Mama Escolastica sa dulo, si Caridad sa tapat ni Severo, at ako ay nakaupo sa gitna, katabi ni Inigo. Naghain ako ng pagkain. Ang kamay ko ay nanginginig habang isinasalin ang dinuguan sa mangkok ni Caridad. Isang patak ng itim na sabaw ang tumalsik sa puting mantel. Ops, careful Thea, sabi ni Caridad, habang pinupunasan ang mantsa gamit ang tissue. Minsan talaga, kahit anong ingat natin, may mga mantsa na mahirap nang alisin. Di ba, Severo? Tumingin si Severo sa plato niya. Hindi siya makasagot. Nay, bakit hindi mo ipakita kay Architect Alarcon at kay Tita Caridad yung huling project na tinapos mo? Sabi ni Inigo. Inigo, huwag ngayon. Kumakain tayo. Babala ko. Bakit hindi? Maganda yon. Tungkol sa pagtatayo ng mga pangarap sa gitna ng lihim, sabi ni Inigo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa smart TV sa sala na nakaharap sa amin sa dining room. Gusto niyo bang makita? Tanong ni Inigo sa lahat. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang uling sa kandila ay tuluyan ng nalaglag. Ang sampagwita ay tuluyan ng nalanta. At sa screen ng TV, lumitaw ang isang video na hindi tungkol sa arkitektura. Isang video na grainy, madilim, pero malinaw kung sino ang dalawang taong magkayakap sa loob ng isang rest house sa Itogon. Ang katahimikan sa loob ng hapagkainan nung mga sandaling iyon ay hindi yung katahimikang nakakapagpahinga. Ito yung katahimikan bago ang pagsabog ng isang bomba, yung nakakanginig ng laman, yung nakakabingi. 3 bagay lang ang naramdaman ko habang nagsisimulang gumalaw ang mga imahe sa TV. Una, ang maingay na ugong ng fan ng TV. Isang maliit na tunog na parang huni ng insekto pero sa pandinig ko ay parang dagundong ng kulog. Pangalawa, ang sebo na namumuo sa ibabaw ng dinuguan sa gitna ng mesa. Isang malapot at nangingitim na pelikula na sumasalamin sa asul na liwanag mula sa screen. At pangatlo, ang tunog ng pag-atras ng upuan ni Severo, isang matinis na kalos sa sahig, na kahoy na parang kuko na kumakamot sa aking puso. Sa screen, malabo ang kuha pero sapat na
para makita ang katotohanan. Nandoon ako. Nandoon si Severo. Magkayakap kami sa loob ng madilim na cabin sa Itogon. At ang boses ko na puno ng pagnanasa, na puno ng pagtatapat na hindi ko kailanman naibigay sa asawa ko nung buhay pa siya, ay umalingaw-ngaw sa buong sala ng mga ilustre. Severo, mahal kita. Ngayon ko lang naramdaman na buhay uli ako. Napatingin ako sa litrato ni Lito sa altar. Sa gitna ng asul na liwanag mula sa TV, parang nagbago ang anyo ng mukha niya. Parang yung ngiti niya ay naging isang mapait na ngiwi ng pagtatraydor. Inigo, patayin mo yan, mahinang utos ni Severo. Ang boses niya ay nanginginig. Ang arkitektong kilala sa pagtatayo ng matitibay na gusali ay hindi man lang makatayo ng tuwid sa harap ng isang bata. Bakit, architect? Hindi ba maganda ang komposisyon? Hindi ba maganda ang lighting? Sagot ni Inigo. Hindi siya nakatingin sa TV. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng luha na ayaw pumatak, pinalitan ng isang matigas na galit. Iyan ang project na pinagpuyatan nyo? Di ba? Ang itayo ang kaligayahan nyo sa ibabaw ng bangkay ni Papa? Inigo! Anak, makinig ka! Pilit kong sabi. Pero ang boses ko ay parang galing sa ilalim ng lupa. Anak? Tumawa si Inigo, isang tawang nakakapangilabot. Anak pa ba ang turing mo sa akin, Nay? O isa na lang akong abala sa bagong buhay na pinaplano nyo ni architect? Biglang tumayo si Caridad. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagwawala. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at dahan-dahang itinigil ang pag-play ng video sa pamamagitan ng pag-agaw sa remote kay Inigo. Pero, tawag ni Caridad. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo sa Baguio. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka na makatingin sa akin ng diretso? Ito ba ang dahilan kung bakit ang dami mong projects dito sa Hilaga? Tumingin si Caridad sa akin. And you, Thea. I actually admired you. Sabi ko sa asawa ko, bilib ako sa iyo dahil sa kabila ng pagiging balo mo, nakatayo ka sa sarili mong mga paa. Hindi ko alam na ang mga paa mo pala ay nakatapak na sa higaan ng asawa ko. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ko ay ang pinakawalang kwentang depensa sa mundo. Hindi sinasadya? Singit ni Mama Escolastica. Tumayo ang biyenan ko. Ang kanyang itim na belo ay parang balabal ng isang hukom. Lumapit siya sa akin at, nang walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Sa sobrang lakas, naramdaman ko ang lasa ng dugo sa loob ng bibig ko. Dunggis ka, Thea. Bulong ni Escolastica. Sa loob ng 7 taon, pinatira ka namin dito. Itinuring ka naming pamilya. Pero ang puso mo pala ay kasing itim ng dinuguan na inihain mo sa amin ngayong araw. Hinawakan ni Severo ang braso ni Caridad. Caridad, let's go. Pag-usapan natin to sa labas. No, Severo. Dito tayo. Para makita mo ang pinsalang ginawa mo, sabi ni Caridad, sabay bawi ng braso. Tumingin siya kay Inigo. Salamat, Inigo. Salamat sa pagtawag sa akin. Atensyon lang pala ang kailangan para lumabas ang anay sa loob ng bahay na to. Doon ako lalong nadurog. Ang anak ko, ang sarili kong laman, ang tumawag sa asawa ng lalaking mahal ko para hiyain ako. Inigo, bakit? Tanong ko sa kanya habang humahagulgol. Bakit mo ginawa sa akin to? Dahil matagal mo na kaming niloloko, Nay. Sigaw ni Inigo. Sa wakas, pumatak na ang mga luha niya.
Nakita ko lahat sa kamera. Nakita ko kung paano ka ngumiti sa screen habang kausap siya. Nakita ko kung paano mo itapon ang mga bulaklak na galing sa kanya kasi natatakot kang mabuking. Pero ang pinakamasakit, Nay, ay yung makita kitang masaya sa piling ng iba habang ang alaala ni Papa ay kinakalimutan mo na. Hindi ko kinalimutan ang Papa mo. Sinungaling. Isinaboy ni Inigo ang mga rosas na inayos niya kanina. Nagkalat ang mga talulot sa mesa. Humalo sa mantsa ng dinuguan. Kung mahal mo si Papa, hindi mo hahayaang hawakan ka ng ibang lalaki sa mismong kwarto kung saan kanya iniwan. Nagsimulang mag-walkout si Severo. Tumakbo siya palabas ng bahay. Hindi man lang ako nilingon. Sumunod si Caridad. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog na parang huling hatol sa akin. Naiwan kaming tatlo. Ako, ang anak ko, at ang biyenan ko. Sa gitna ng nagkalat na pagkain at nabasag na dignidad. Umalis ka sa bahay na to, Thea, sabi ni Escolastica. Ngayon din, isama mo ang lahat ng gamit mo. Huwag mong iwan kahit isang hibla ng buhok mo rito. Mama, maawa po kayo. Nasaan ang pupuntahan ko? Pagmamakaawa ko. Kahit saan. Huwag lang dito, sabi ng matanda. Tumingin siya kay Inigo. Inigo, ihatid mo ang nanay mo sa pinto. At pagkatapos, ilock mo ang gate. Ayaw ko nang makakita ng dumi sa loob ng tahanan ng mga ilustre. Tumingin ako kay Inigo. Umaasang may kaunting awa pa sa kanyang mga mata. Pero ang nakita ko lang ay isang estranghero. Isang lalaking binuo ko, pinalaki ko. Pero ngayon ay siya mismong tumatapos sa akin. Nay, mahina niyang sabi. Yung camera sa workspace mo, nandoon pa rin yon. Panoorin mo minsan. Panoorin mo kung paano ka nagbago. Baka sakaling makilala mo uli ang sarili mo. Tumalikod siya. Pumasok siya sa kwarto ni Lito at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan akong nakaupo sa sahig ng dining room. Ang TV ay nakapos pa rin sa imahe naming dalawa ni Severo. Ang asul na liwanag nito ay dahan-dahang namamatay habang ang araw sa Baguio ay nagsisimula ng magtago sa likod ng makapal na ulap. Wala na si Severo. Wala na ang anak ko. Wala na ang dangal ko. Ang tanging natira sa akin ay ang amoy ng dinuguan na ngayon ay kasing lamig na ng bangkay. Alam niyo ba yung tunog ng kandado ng gate kapag sinasara sa harap ng mukha niyo? Hindi lang yon tunog ng bakal. Yon ang tunog ng pagtatapos ng buhay na kilala mo. Nakatayo ako sa labas ng bahay ng mga ilustre. Dala ang isang malaking itim na trash bag kung saan ko isinilid ng mabilisan ang mga damit ko. At ang laptop bag na tanging natitirang paraan para mabuhay ako. Tatlong bagay ang hindi ko makakalimutan sa sandaling iyon. Una, ang magaspang na texture ng pader na semento na hinahawakan ko para hindi ako matumba. Pangalawa, ang tunog ng gulong ng taxi sa basang aspalto na parang humahalakhak sa akin. At pangatlo, ang liwanag ng screen ng cellphone ko na nag-aagaw buhay na sa 3% battery. Wala akong matuluyan. Sa Baguio, kapag gabi na at wala kang matuluyan, ang lamig ay hindi lang basta panahon. Ito ay nagiging kaaway. Nanunuot ito sa buto, parang sinasabi sa akin na wala na akong puwang sa mundong ito. Naglakad ako hanggang sa makarating ako sa dulo ng kalsada. Umupo ako sa isang bench malapit sa Burnham Park. Madilim na. Ang mga bangka sa lawa ay nakatali na. Hindi gumagalaw, parang mga bangkay na lumulutang sa itim na tubig. Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ang pangalan ni Severo. Calling Severo,
Isang ring, 2, 3. Sa bawat tunog, parang may sumasakal sa akin. Umabot ng 10 ring bago may sumagot. "Hello, Severo?" Halos pabulong kong sabi. "Thea." Ang boses niya ay mahina, parang natatakot na may makarinig. "Bakit ka tumatawag? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo muna akong tatawagan." Severo, pinalayas ako ni Mama Scholastica. Wala akong matuluyan. Nasaan ka? Pwede ba akong pumunta sa'yo? Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging naririnig ko ay ang bugso ng hangin sa Baguio at ang malakas na pintig ng sarili kong puso. "Hindi pwede, Thea," sabi niya sa wakas. "Nasa Manila na kami ni Caridad. Pinilit niya akong bumalik agad. Nag-uusap na ang mga abogado namin. Kung malalaman niyang magkausap tayo, mawawala sa akin ang lahat. Ang opisina, ang mga lisensya ko, pati ang mana ko." "Pero Severo, sabi mo mahal mo ako. Sabi mo sa Itogon, gagawa tayo ng sariling mundo." Paalala ko sa kanya. Ang mga luha ko ay nagsisimulang pumatak sa basang semento. "Iba ang Itogon sa realidad, Thea," sabi niya. At sa boses niya, narinig ko ang katotohanan na ayaw kong tanggapin. Masakit man sabihin pero kailangan kong protektahan ang sarili ko. Pasensya na. Tuot, tuot, tuot. Pinatayan niya ako. Ang lalaking nangako sa akin ng init. Ang lalaking nagsabing babae ako na kailangang alagaan ay iniwan ako sa gitna ng kalsada para lang hindi madungisan ang kanyang pangalan. Doon ko napagtanto, sa larong ito, ako lang pala ang taya. Siya, may uuwian pa ring asawa at mansyon sa Forbes Park, kahit wasak na ang relasyon nila. Pero ako, nawala ang anak ko, nawala ang bahay ko, at nawala ang dangal ko para sa isang lalaking hindi man lang kayang banggitin ang pangalan ko sa harap ng abogado niya. "Tanga mo, Thea." Bulong ko sa sarili ko. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao sa parke ay dahan-dahang nawawala. Ang mga ilaw sa poste ay nagsisimula ng kumurap-kurap. Kinuha ko ang trash bag ko at tumayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumakad. Kailangan kong lumayo sa bahay na 7 taon kong iningatan, pero sa isang iglap ay naging banyaga sa akin. Naisip ko si Inigo. Naisip ko yung huling tingin niya sa akin. Yung tingin na nagsasabing, hindi na niya ako kailanman mapapatawad. Binuksan ko uli ang cellphone ko. 1%. Mabilis akong nag-type ng message para sa kanya. "Inigo, patawarin mo ako. Sana isang araw, maunawaan mo na hindi ako masamang tao. Napagod lang ako. Mahal na mahal kita." Bago ko pa mapindot ang send, namatay na ang screen. Naging itim na salamin na lang ito kung saan nakikita ko ang sarili kong refleksyon. Isang babaeng basang-basa sa ulan. Magulo ang buhok at wala nang kahit ano. Naglakad ako patungo sa Session Road. Umaasang may isang hotel na tatanggap sa akin kahit na mukha akong pulubi. Pero sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng laptop bag sa balikat ko. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na kahit anong mangyari, kailangan kong mabuhay. Hindi para kay Severo, hindi para kay Lito, kundi para sa sarili ko na matagal ko nang pinabayaan. Sa gitna ng kalsada, may nakita akong isang maliit na kainan na bukas pa. Amoy mami at siopaw. Pumasok ako, hindi para kumain, kundi para lang makaramdam ng kaunting init. Naupo ako sa pinakasulok. Tumingin ako sa labas ng bintana.
Ang ulan sa Baguio ay hindi na tumitigil. Parang ang langit mismo ay nakikiramay sa dumi na nararamdaman ko. Doon, sa gitna ng usok ng mainit na sabaw, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Kung alam ko bang ganito ang kahihinatnan, lalakad pa rin ba ako sa apoy ni Severo? Hindi ko pa alam ang sagot. Ang alam ko lang, sa gabing ito, ang kaisa-isang taong dapat kong iligtas ay ang babaeng matagal ko nang kinalimutan sa loob ng 7 taon. Ang pinakamahirap na parte ng pagbangon ay hindi ang pag-alis sa lugar kung saan ka nadapa, kundi ang pagtanggap na ikaw, sa sarili mong mga paa, ang nagpabagsak sa sarili mo. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house malapit sa palengke. Ang amoy sa labas ay halo-halong isda, gulay na nabubulok at usok ng jeep. 3 bagay ang naging kasama ko sa loob ng 4 na dingding na iyon. Una, ang kalawang sa gripo na kahit anong kuskus ko ay hindi na maalis, parang ang dungis na kumapit sa pangalan ko. Pangalawa, ang tunog ng mga daga sa kisame tuwing gabi. Mga ingay na nagpapaalala sa akin ng mga sikretong pilit kong itinago noon. At pangatlo, ang ilaw ng laptop ko na hindi namamatay. Ang tanging pag-asa na meron pa akong silbi sa mundong ito, bukod sa pagiging isang kabit. Kumalat ang balita sa Baguio. Ganyan sa maliit na syudad. Ang bawat sikreto ay parang apoy sa tuyong damo. Naririnig ko ang bulungan ng mga kapitbahay kapag dumadaan ako. Nararamdaman ko ang tingin ng mga dating suki ng ube jam ko na ngayon ay iniiwasan na ako. Yan yung asawa ni Lito. Kawawa naman si Lito. Nasa langit na. Tinatraydor pa. Nako, huwag kang lalapit dyan. Baka agawin pa ang asawa mo. Masakit. Sobrang sakit. Pero tinanggap ko. Dahil sa bawat salita nila, may katotohanan. Hindi ko na pwedeng sabihin na biktima ako. Dahil sa bawat hakbang papunta sa apoy ni Severo, ako ang naglakad. Ako ang pumili. Nag-focus ako sa trabaho. Gumawa ako ng sarili kong online portfolio. Naghanap ako ng mga kliyente sa iba't ibang bansa. Amerika, Singapore, Australia. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa bawat oras na abala ako sa pagguhit, nakakalimutan kong umiyak. Isang hapon, habang bumibili ako ng murang kape sa isang karinderya, may tumawag sa pangalan ko. Thea, lumingon ako. Si Zenny, ang matalik kong kaibigan na may-ari ng talyer. Siya ang dating nagbabala sa akin na, Thea, hindi lahat ng nagpapagaan ng puso ay tama. Hindi ko siya pinansin noon. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Zenny, ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Hindi siya nagsalita. Hinila niya lang ako sa isang yakap. Doon, sa gitna ng amoy ng mantika at usok, humagulgol ako na parang bata. Ang lahat ng luhang pinigilan ko sa loob ng 1 linggo ay bumuhos. Sabi ko na sa'yo, di ba? Sabi niya habang hinahaplos ang likod ko. Pero hindi kita huhusgahan. Alam kong napagod ka lang. Dinala niya ako sa talyer niya. Habang nagkakape kami, kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang kamera, ang audio, ang pagtataboy ni Inigo, ang huling tawag kay Severo. Severo is a coward, sabi ni Zenny. Pero ang pinakamasakit dito, Thea, ay hindi si Severo. Ang pinakamasakit ay yung ginawa ng anak mo. Huwag mong sisihin si Inigo, Zenny. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa tiwala niya.
Sabi ko, may kasalanan ka, oo. Pero ang paghihigante, hindi yon solusyon. Nasaktan siya, kaya nanakit din siya. Pareho kayong sugatan ngayon, sagot ni Zenny. Tumingin ako sa paligid ng talyer. Ang mga mekaniko ay abala sa pag-aayos ng mga sasakyan. Ang bawat turnilyo ay hinihigpitan, ang bawat makina ay nililinis. Doon, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Hindi si Severo ang hinahanap ko noon, Zenny. Sabi ko ng mahina. Parang isang revelasyon na ngayon ko lang naintindihan. Hinahanap ko ang sarili ko. Yung bersyon ng sarili ko na may halaga, na nararamdamang mahalaga. At sa lahat ng paraan na pwede kong piliin para mahanap yon, pinili ko ang pinakamapanganib. Ngumiti si Zenny. Ngayon, naintindihan mo na. Ang pag-ibig sa sarili, Teya, hindi yan ninanakaw sa ibang tao. Itinatayo yan, dahan-dahan, parang pag-aayos ng sirang makina. Turnilyo sa turnilyo. Nagpaalam ako kay Zenny. Pag-uwi ko sa boarding house, binuksan ko ang laptop ko. Pero hindi para magtrabaho. Pumunta ako sa folder kung saan nakasave ang mga lumang files ko. Doon, nakita ko ang isang video. Isang video na kinunan ni Lito nung unang birthday ni Inigo. Sa video, bata pa ako. Naka-ponytail, walang makeup, pero ang mga mata ko, puno ng pag-asa, puno ng pangarap. Tiningnan ko ang reflection ko sa madilim na screen ng laptop. Ang babae sa screen ay pagod na. Marami ng pinagdaanan. Pero nung ngumiti ako, nakita ko pa rin siya. Nakita ko pa rin yung batang Teya na nasa loob ng video. Buhay pa siya. Kailangan ko lang siyang alagaan uli. Kinuha ko ang lahat ng pera na naipon ko. Kinabukasan, pumunta ako sa isang ahensya. Nag-apply ako ng trabaho bilang draftsman sa Dubai. Hindi ko alam kung matatanggap ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang alam ko lang, kailangan kong umalis sa Baguio. Kailangan kong iwan ang mga multo ng Itogon. Hindi para takasan ang kasalanan ko, kundi para bigyan ang sarili ko ng pagkakataong magsimula uli. Isang simula na hindi nakatali sa pangalan ng isang ilustre o sa anino ng isang alarkon. Isang simula kung saan ang tanging pangalan na mahalaga ay Teya. Sabi nila, ang karma raw hindi laging dumarating sa paraang inaasahan mo. Minsan, hindi ito parusa para sa iyo, kundi isang hampas sa pinakamamahal mo para lang magising ka. At nung gabing tumunog ang luma kong cellphone sa ibabaw ng wooden desk sa boarding house, doon ko napatunayan na ang pinakamasakit na bayad sa kasalanan ay hindi ang sarili mong luha, kundi ang dugo ng iyong anak. 3 bagay ang hindi ko makakalimutan sa tawag na iyon mula sa Notre Dame Hospital. Una, ang boses ng nurse na parang robot. Walang emosyon, mabilis, nagmamadali, na nagsasabing may emergency case na dinala doon. Pangalawa, ang tunog ng sirena ng ambulansya na naririnig ko sa background ng tawag. Isang matinis na hiyaw na parang tinatawag ang pangalan ko. At pangatlo, ang nanginginig kong kamay na hindi maipasok ang susi sa lock ng pinto dahil sa sobrang takot. Kumaripas ako ng takbo. Wala na akong pakialam kung makita ako ng mga kapitbahay. Wala na akong pakialam kung anong hitsura ko. Pagdating ko sa emergency room, ang amoy ng rubbing alcohol, floor wax, at sariwang dugo ay sumalubong sa akin. Isang amoy na kailanman ay hindi mo makakalimutan. Nadatnan ko si Mama Escolastica sa labas ng ER.
Nakaupo siya sa isang metal na bangko, nakatitig sa kawalan. Hawak ang kanyang rosaryo na parang iyon na lang ang nagpapanatili sa kanyang humihinga. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya. Pero sa pagkakataong ito, wala na yung sampal. Wala na yung galit. Ang nakita ko sa mga mata niya ay pagod. Isang pagod na mas malalim pa sa kamatayan. Naaksidente siya sa motor, Thea. Bulong ng biyenan ko. Ang boses niya ay parang tuyong papel na nayuyupi. Galing siya sa Manila. Sinundan niya si Severo. Napatigil ako. Sinundan si Severo? Gusto niyang komprontahin. Gusto niyang bawiin ang dangal mo. O baka gusto niyang intindihin kung bakit mo siya ipinalit. Sabi ni Escolastica. Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo niya sa mga kurbada sa Cannon Road, nawalan siya ng kontrol. Isang malaking truck ang nakasalubong niya. Gumuho ang mundo ko. Ang anak ko, ang sarili kong laman ay nakipagpatayan sa kalsada dahil sa isang kasalanang ako ang nagsimula. Kung hindi ako nakipaglandian kay Severo, kung hindi ako naging mahina, nandoon sana si Inigo sa kwarto niya, nag-aaral o nanonood ng TV. Hindi siya nakahiga sa loob ng ER, nakikipag-agawan ng hininga sa kamatayan. Mrs. Ilustre, tawag ng doktor. Sabay kaming lumapit ni Mama Escolastica. Stable na siya pero marami siyang bali sa katawan. At ang ulo niya, kailangan nating obserbahan kung may internal bleeding, sabi ng doktor. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sabyanan ko. Sino ang guardian? Ako, sabi ko agad. Ako ang nanay niya. Tiningnan ako ni Escolastica. Isang tingin na punong-puno ng pait. Sana naalala mo yan bago ka pumasok sa hotel sa Itogon, Thea. Hindi ako nakasagot. Pumasok ako sa loob ng ER nang payagan na ako. Doon, nakita ko ang anak ko. 3 grounding details ang tumapos sa akin sa gabing iyon. Ang puting benda sa kanyang ulo na may mantsa pa ng dugo sa gilid, ang plastic na ID band sa kanyang manipis na pulso na nakasulat ang Ilustre, Inigo, at ang tunog ng ventilator na nagbubuga ng hangin para sa kanya. Isang mekanikal na tunog na nagpapaalala sa akin na ang buhay ng anak ko ay nakadepende na lang sa isang makina. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Napakamalamig. Inigo, anak, nandito na si nanay. Bulong ko habang humahagulgol. Patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan. Lahat ibibigay ko. Huwag mo lang akong iwan. Nagbantay ako sa tabi niya. Lumipas ang mga oras, ang mga araw. Hindi ako umalis. Hindi ako kumain ng maayos. Ang talyer ni Zenny, ang boarding house, ang pangarap sa Dubai, lahat yon ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Inigo. Sa 3 gabi, habang hawak ko ang kamay niya, naramdaman ko ang isang maliit na paggalaw, isang kurot. Dahan-dahang imulat ni Inigo ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya, puno ng benda ang muka. Pero alam ko, kilala niya ako. Nay! Ang boses niya ay kasing hina ng isang bulong. Nandito ako, nak. Nandito si nanay. Sabi ko, hinahalikan ang kamay niya. Tumingin siya sa akin. Matagal. At sa gitna ng sakit at hirap na nararamdaman niya, isang tanong ang lumabas sa kanyang mga labi na hindi ko kailanman malilimutan. Isang tanong na mas masakit pa sa sampal ni Escolastica, mas masakit pa sa pag-iwan ni Severo. Bakit? Bakit ka bumalik? Tanong niya. Di ba? Di ba masaya ka na doon? Di ba mas mahal mo siya? Napahagulgol ako.
Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na ang kaligayahan ko kay Severo ay isang ilusyon lang. Na sa huli, ang tanging katotohanang meron ako ay siya, ang anak ko. Patawad, Inigo. Patawad. Yun lang ang nasabi ko. Pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng ICU. Pumasok si Mama Escolastica, dala ang isang sulat. "Thea, may dumating sa bahay," sabi niya. Inabot niya sa akin ang isang kulay cream na sobre. Galing sa asawa ni Severo. Galing kay Caridad. Nanginginig kung binuksan ng sobre. Hindi ito sulat ng paghingi ng tawad. Hindi rin ito tungkol kay Severo. Isang kopya ito ng video. Yung video sa Itogon. Pero may kasamang note. "I sent this to the professional board. Severo's license is gone. And yours, Thea. I made sure no architectural firm in the Philippines, or even in Dubai, will ever hire a woman who builds her life on other people's tears. Enjoy your ruins." Napaupo ako sa tabi ng kama ni Inigo. Wasak na ang lahat. Ang career ko, ang pangarap ko, ang dignidad ko, at ang anak ko. Nakatingin lang sa akin. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na hinding-hindi ko na mabubura sa sandaling iyon. Sa loob ng sterile na silid na iyon, napagtanto ko ang tunay na kahulugan ng bawal na pag-ibig. Hindi ito bawal dahil sa batas. Bawal ito dahil kapag pinilit mo, ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay masasama sa apoy. At sa huli, ang tanging matitira sa iyo ay ang abo ng lahat ng minahal mo. Alam mo ba kung paano mo malalaman na wala ka nang babalikan? Hindi yon kapag sinara na ang pinto sa harap mo, kundi kapag tumingin ka sa mga kamay mo at hindi mo na makilala kung sino ka. Dati, ang mga kamay ko ay para sa pagguhit ng mga pangarap. Ang mga daliri ko ay bihasa sa pagpindot ng keyboard, sa paggawa ng mga linyang magiging pundasyon ng mga mamahaling bahay sa Manila at Baguio. Pero ngayon, ang tanging hawak ng mga kamay ko ay ang mabigat at basang mop, ang isang bote ng matapang na muriatic acid, at ang isang maruming basahan na ginagamit ko para kiskisin ang dumi ng ibang tao. 3 grounding details ang bumubuo sa bawat umaga ko ngayon. Una, ang amoy ng chlorine at bleach na nanunuot sa ilalim ng aking mga kuko. Isang amoy na kasing tapang ng aking pagsisisi. Pangalawa, ang nanunuyo at nagbabalat kong mga palad dahil sa maghapong pagbabad sa tubig at kemikal. At pangatlo, ang tunog ng pagtulo ng tubig sa loob ng pampublikong banyo na nililinis ko, isang paulit-ulit na tunog na parang nagsasabing, "Ito ang halaga mo ngayon, Thea. Ito ang presyo ng bawat halik mo sa Itogon." Namatay na ang career ko. Totoo ang banta ni Caridad. Sa loob ng maliit na mundo ng arkitektura, mabilis kumalat ang balita. Ang isang babaeng nasangkot sa iskandalo, ang isang babaeng naging mitya ng pagkasira ng isang kilalang architect. Sino pa ang magtitiwala sa akin? Lahat ng kumpanyang inaplayan ko, kahit yung sa Dubai, biglang hindi na sumasagot. Ang pangalang Thea Ilustre ay naging kasing pait ng lason, pero hindi ako pwedeng huminto. Dahil bawat araw na lumilipas, lumulobo ang bill namin sa ospital. Bawat gamot na kailangan ni Inigo, bawat sesyon ng physical therapy para muli siyang makalakad ay nangangailangan ng pera. Kaya tuwing 4:00 ng madaling araw, bumabangon ako. Nilalakad ko ang kahabaan ng Session Road patungo sa isang maliit na mall kung saan ako nagtatrabaho bilang janitress.
Doon, sa gitna ng mga taong hindi man lang ako tinitingnan sa mga mata, nahanap ko ang isang uri ng katahimikan. Isang masakit na katahimikan. Minsan, habang naglilinis ako ng salamin sa tapat ng isang botika, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Ang mustard cardigan ko ay napalitan na ng isang asul na uniforme na may pangalang T. Illustre sa dibdib. Mukha na akong matanda. Ang mga mata ko ay wala ng kislap, pinalitan ng isang malalim na pagkapagod. Pero alam nyo ba? Mas gusto ko na to. Mas gusto ko ang pagod na to kaysa sa pagod na nararamdaman ko nung itinatago ko pa ang relasyon namin ni Severo. Dito to wala akong itinatago. Dito, ang lahat ng hirap ko ay kitang-kita. Sa gabi, bumabalik ako sa ospital. Sa maliit na ward kung saan nakahiga si Inigo. Nay, bakit ang tapang ng amoy mo? Tanong niya isang gabi habang tinutulungan ko siyang kumain. Hindi pa rin niya kayang itaas ng maayos ang kanyang kanang braso. Zonrox lang to, nak. Naglinis kasi kami ng stockroom kanina. Pagsisinungaling ko. Ayaw kong malaman niya na ang nanay niyang rendering artist ay naglilinis na ngayon ng inidoro para lang maibili siya ng antibiotics. Tinitigan ako ni Inigo. Matagal. Yung mga mata niya, hindi na kasing talim nung araw ng gyera sa bahay. Pero nandoon pa rin ang distansya. Isang invisible na pader na hindi ko alam kung paano gigibain. Nay, tumawag si Lola Escolastica. Sabi niya, pinapakuha na niya ang lahat ng gamit natin sa bahay. Ibinebenta na raw niya ang property. Lilipat na siya sa probinsya. Napatigil ako sa pagpapakain sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Mas tahimik doon para sa kanya. Hindi mo ba tatanungin kung nasaan si Severo? Tanong niya nang bigla. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Severo. Ang pangalang dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon ay parang isang sugat na binubudburan ng asin. Hindi na mahalaga yon, Inigo. Wala na siya sa buhay natin. Sagot ko. Nasa balita siya kagabi, Nay. Patuloy ni Inigo. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabi to. Gusto ba niya akong saktan uli? Na-revoke ang license niya. Kinumpiska ni Caridad ang lahat ng assets nila. Balita ko. Nasa isang maliit na apartment na lang siya sa Manila. Nagtatrabaho bilang draftsman sa isang hamak na construction firm. Mag-isa na lang daw siya. Natahimik ako. Wala akong naramdamang tuwa. Wala rin akong naramdamang lungkot. Ang naramdaman ko lang ay isang malaking wala. Parang isang bahay na nilindol, gumuho, at ngayon ay bakanteng lote na lang na puno ng damo. Nay, bakit hindi ka umiiyak? Tanong ni Inigo. Dahil naubos na ang mga luha ko, nak. Sabi ko, sabay dampi ng tissue sa gilid ng labi niya. At dahil napagtanto ko na ang taong inakala kong magliligtas sa akin sa kalungkutan, siya rin pala ang maglulubog sa atin sa putik. I'm sorry, Inigo. I'm so sorry na nadamay ka. Ibinaba ni Inigo ang kanyang tingin. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay kong magaspang, na may amoy ng bleach. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, hindi niya binawi ang kamay niya. Nay, ang hirap mong patawarin, bulong niya. Gabi-gabi, tuwing nakapikit ako, naririnig ko pa rin yung audio. Naririnig ko pa rin kung paano ka naging masaya sa kanyan habang ako naghihintay sa'yo. Pero tuwing nakikita kitang ganito, tuwing naaamoy ko ang Zonrox sa balat mo, nararamdaman ko na mas pinaparusahan mo ang sarili mo kaysa sa parusang binigay ko sa'yo. Napahagulgol ako. Yumuko ako sa kama niya. Hayaan mo akong magbayad, nak.
Hayaan mong kiskisin ko ang lahat ng dumi hanggang sa maging karapat-dapat uli akong maging nanay mo. Sabi ko sa gitna ng hikbi. Lumipas ang gabi sa loob ng ward na yon. Hindi namin naayos ang lahat. Hindi nabura ang mga sugat. Pero sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na kasing lamig ng bagyo. Habang naglalakad ako pauwi sa boarding house nung madaling araw na yon, tumingin ako sa langit. Makapal ang hamog. Pero sa dulo ng kalsada, may isang maliit na liwanag mula sa isang street lamp. Pag-ibig ba yon? O gutom lang talaga sa atensyon? O pareho? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pero ang alam ko, ang tanging pag-ibig na kailangan kong ipaglaban ngayon ay hindi yung nagbibigay ng init sa kama, kundi yung pag-ibig na handang lumuhod at maglinis ng dumi para lang makita ang anak na muling nakatayo sa sarili niyang mga paa. Naglalakad ako ng dahan-dahan. Dala ang bigat ng nakaraan, pero may isang maliit na pag-asa na baka sa susunod na umaga, ang amoy ng chlorine ay mapalitan na ng amoy ng bagong simula. Isang taon na ang nakalipas mula nung gumuho ang mundo ko sa harap ng isang hapagkainang puno ng dinuguan at kasinungalingan. Isang taon na mula nung huli kong naramdaman ang init ni Severo. Isang init na inakala ko noon ay magliligtas sa akin, pero sumunog pala sa lahat ng mahal ko. Nandito ako ngayon sa labas ng Baguio Convention Center. May graduation ceremony. 3 bagay ang hindi ko maalis ang tingin sa sandaling ito. Una, ang gintong tassel ng graduation cap na nakasabit sa ulo ni Inigo. Kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw. Isang simbolo ng tagumpay na binayaran ko ng dugo, pawis, at matinding kahihiyan. Pangalawa, ang isang maliit at maputing pilat sa kanang bahagi ng noo ni Inigo. Isang permanenteng paalala ng gabing halos mawala siya sa akin. Isang linyang naghihiwalay sa lumang kami at sa bago naming buhay. At pangatlo, ang isang maliit na digital camera na hawak ko ngayon. Hindi para magmanman, kundi para kuhanin ang mga sandaling alam kong hindi na kailanman mabubura. Nay, tara na. Picture na tayo. Tawag sa akin ni Inigo. Lumapit ako sa kanya. Isinuot niya sa akin ang kanyang academic gown para lang magpicture. Sa gitna ng maraming tao, sa gitna ng mga magulang na nakasuot ng magagarang damit, nandoon ako. Suot ang isang simpleng puting blusa na ako mismo ang nagtahi at ang mga kamay ko na kahit may bakas pa rin ng pagod ay malinis na. Wala na si Mama Escolastica rito. Nasa probinsya na siya. Tahimik na naghihintay sa kanyang huling hantungan. Wala na rin si Severo. Ang huling balitang narinig ko, tuluyan na siyang nawala sa radar ng arkitektura. Minsan, naiisip ko siya. Napapaisip ako kung nandoon pa rin ba siya sa maliit na apartment sa Manila. Humihit-hit ng sigarilyo at tumitingin sa mga blueprint na wala ng pangalan niya. Pero kapag sumasagi siya sa isip ko, hindi na ako nasasaktan. Wala na yung kurot sa puso. Ang nararamdaman ko na lang ay isang malalim na buntong hininga. Parang isang panaginip na paggising mo, alam mong tapos na at wala ka ng balak balikan pa. Pagkatapos ng graduation, bumalik kami sa maliit naming apartment malapit sa Burnham Park. Hindi na ito boarding house. 2 kwarto na ito. Ang isa ay workspace ko, kung saan may bago na akong desktop computer. Hindi kasing mahal ng dati, pero ito ang computer na binili ko mula sa bawat sahig na nalinisan ko, sa bawat inidoro na kinuskos ko. Ngayon, may mga maliliit na akong kliyente, mga lokal na kontraktor
na nangangailangan ng tulong sa disenyo. Hindi na Thea Ilustre ang pangalan ng kumpanya ko. Thea's Renderings na lang. Simple. Walang apelyidong kailangang protektahan. Ako lang. Nay, may nag-email sa'yo, sabi ni Inigo habang nag-aayos ng kanyang diploma sa ibabaw ng maliit naming altar. Wala na doon ang malaking picture ni Lito. Pinalitan namin ito ng isang maliit na frame naming tatlo. Ako, si Inigo, at ang alaala ni Lito na ngayon ay hindi na nagbabantay, kundi nagpapahinga na rin sa wakas. Sino raw? Tanong ko habang nagtitimpla ng kape. Amoy kape na uli ang bahay namin. Hindi na amoy chlorine. Isang kumpanya sa Manila. Naghahanap daw sila ng senior draftsman. Nakita raw nila yung portfolio mo online, sabi ni Inigo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga mata. Sabi nila, bilib sila sa dedication to detail mo. Napangiti ako. Dedication to detail. Kung alam lang nila. Tingnan natin, nak. Ayoko munang lumayo sa Baguio. Mas gusto ko rito. Dito tayo nagsimulang mabasag. Dito rin tayo dahan-dahang nabubuo. Sagot ko. Nung gabing yon, bago ako matulog, pumasok ako sa workspace ko. Tumingin ako sa salamin. Hindi ko na nakita ang janitress na may amoy ng bleach. Hindi ko na rin nakita ang kabit na may pulang scarf at amoy ng sandalwood. Ang nakita ko sa salamin ay isang babaeng 45 anyos na may mga kulubot na sa gilid ng mata. May mga uban na sa buhok, pero may mga labi na hindi na nanginginig sa takot. Hinarap ko ang sarili ko. Hinawakan ko ang sarili kong mukha. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung pag-ibig ba talaga yung naramdaman ko kay Severo. O baka gutom lang talaga ako sa atensyon nung mga panahong yon. O baka pareho. O baka wala sa dalawa. Siguro, kailangan ko lang talagang dumaan sa apoy para malaman kung ano ang tunay na ginto sa buhay ko. Sabi ko noon, ang bawat kwento ay isang tunay na tao na nakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan sa hating gabi. At ito ang katotohanan ko. Nagkasala ako. Nagtraidor ako. Nadapa ako ng sobrang lala na akala ko ay wala na akong mukhang ihaharap sa mundo. Pero sa huli, nung nawala na ang lahat, ang dangal, ang career, ang lalaking inakala kong init ng buhay ko, saka ko lang napagtanto na hindi ko kailangan ng ibang tao para maramdamang buhay ako. Ang kailangan ko lang ay ang lakas na harapin ang sarili kong mga pagkakamali at ang tapang na magsimula uli mula sa abo. Hindi ito masayang pagtatapos na may kasalan. Walang Severo na bumalik para humingi ng tawad. Walang yaman na biglang dumating. Pero habang naririnig ko ang mahimbing na paghinga ni Inigo sa kabilang kwarto, at habang nararamdaman ko ang lamig ng Baguio na ngayon ay hindi na nakakatakot kundi nakaka-relax na, alam ko na ayos na ako. Sa lahat ng paraan na maaari kong piliin, pinili ko ang pinakamapanganib. Pero sa mapanganib na landas na yon, nahanap ko ang pinakamahalagang bagay na matagal ko nang nawala. Nahanap ko si Thea. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na siya pababayaan. Pinatay ko ang ilaw ng workspace. Sa dilim, ang tanging natitirang liwanag ay ang mga bituin sa langit ng Baguio, malayo, tahimik, pero laging nandoon para gabayan ang sinumang ligaw na kaluluwa na gustong umuwi sa sarili nilang tahanan. Lamase.